Let's think about how good our God is. Mga bagay na dapat nalampasan natin sa loob ng isang linggo. He is so faithful. God is so good in your lives po. In your family, to your family, to your career, And can we just say, thank you, Jesus! Thank you, Jesus! And thank you, Jesus! And of course, we will do it again. Kausapin mo yung katabi mo, sabihin mo, Jesus loves you! Jesus loves you! And Jesus loves you! Amen! Hallelujah! Sometimes po, we believe God is only pleased with us when we're doing well. When our faith feels strong, our prayers are consistent, and we seem to have everything together. But when we struggle, fail, or feel exhausted, we start wondering if we've disappointed God. The truth is, sabi mo, the truth is, ang katotohanan mga kapatid, God never loved you because you are strong or you were strong. Amen? He loved you while you were still a sinner. And He continues to love you even in your weakest moments. Wow, that is so good. Your weakness does not push Him away. It reminds you that you need His grace. Amen? And that's exactly where He meets you. Instead of hiding your struggles, bring them to Him. His grace is sufficient. His mercy is new every morning. And His strength is more than enough to carry you through whatever you're facing today. Amen? Let me just read this verse. Sa ikalawang Korinto 12:9. Siyam. Ganito ang kanyang sagot, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo. Amen. Sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak ko ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Amen? Lahat tayo ay nabubuhay dahil sa habag at awa ng Diyos. Amen? Kaya naman, His grace is enough. It's sufficient. Inaanyayahan ko lahat na tumayo at tayo sama-sama magpunin sa Panginoon. Ang ating Diyos ay dakila sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. Everybody, let's go! Let's worship Jesus!
sa iyong presensya sa umagang ito, Panginoon. Ikaw ay patuloy na manangan ang aming mga buhay, ang lahat ng meron kami. Ito'y buhat sa iyo at para lamang sa iyo. Ang aking panalangin, O Diyos, na kami ay patuloy mong gamitin. Tawagin mo ang bawat isa at ilagay mo kami, Panginoon, doon sa lugar ng iyong kalooban para sa amin, Panginoon. Kahit may
you don't understand na kung ano nangyayari sa paligid mo, you know what to do? Go back to the cross. Amen? Always remember kung bakit tayo naririto ngayon. He died for us. Amen? Tayo naging mananagumpay dahil merong isang Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo para sa akin at para sa iyo. Ano yung kinanta natin? Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Libo-libo anghel ang pwedeng sumamba sa Kanya, pero pinili niyang bumaba dito. Ipakita sa ating lahat that there is hope. Amen? Meron pang pag-asa. If now, parang tila wala pang pag-asa, but always go back to the cross. The reason why we are here today. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos. You may now all be seated. I-start po sa ating gawain. Dumako po muna tayo sa ating tithes and offering. So, meron po tayong mga sobre po doon sa gilid po ng pinto sa labas. So, gusto ko lang pong i-share po yung verse po na nabasa ko, which is yung Kawikaan, chapter 11, verse 25. Ang taong mapagbigay ay uunlad, at ang nagbibigay ng tulong sa iba ay tutulungan din. So, yung talatang pong to, tinuturo po sa atin na kapag po tayo ay tumutulong or nagbibigay po sa iba, hindi po tayo kailanman nauuwi sa wala. Kasi sabi, ang nagbibigay ng tulong sa iba ay tutulungan din. So sinabi rin po ng talatang ito na yung tunay po na pagpapala is hindi lang po natin siya natatanggap kay Jesus. Sometimes po tayo yung nagiging way para mapagpala yung iba. Kapag po tayo ay nagbibigay ng may tapat at masayang puso po, ginagamit po tayo ni Jesus bilang instrument po sa ibang tao para may share niya po yung blessings niya. So kapag po nagbibigay po tayo, hindi po siya nasusukat sa kung gaano po kalaki yung kayang ibigay po natin. Nasusukat po siya sa tungkol po sa puso natin. Kung bakit natin siya ibinibigay? Kung nagbibigay ba tayo kasi masaya tayo? Or nagbibigay ba tayo kasi wala, gusto lang natin? Or nagbibigay tayo kasi napipilitan lang? Or iniisip natin na merong kapalit? So, hindi po siya ganon. So, yung pagbibigay po ng may pagmamahal po at pananampalataya, ipinapakita din po na to na nagtitiwala po tayo kay Jesus. Na yung inihahandog po natin is idadala niya po sa mabuti. Pwede pong gamitin para mas mapalago po yung church na to and mas maraming tao po yung makarinig ng kanyang mga salita. So, hindi po nangangahulugan na kapag yung binigay natin is material na bagay, babalik po siya na material na bagay din. Sometimes, nararanasan natin to through health, yung wala tayong sakit, malakas yung resistensya natin, and that is because of Jesus. And sometimes, sa strength din, kapag gising mo sa umaga, ang lakas-lakas mo, ang sipag-sipag mo, and that is also Jesus. And yung mga unexpected na mga blessings, yung for example, wala kayong ulam, tapos may kumatok na kapitbahay, tapos may dalang ulam sa'yo, tapos ibibigay. That is also Jesus. Ginamit niya lang yung kapitbahay para maiparating yung blessings niya sa'yo. So, kaya po habang tayo po ay naghahandog, alalahanin po natin na yung handog po is hindi po siya dahil obligasyon. Naghahandog po tayo kasi nagpapasalamat po tayo sa Panginoon. So, kaya po, magpasalamat at magtiwala po tayo sa Kanya kasi yung ihahandog po natin is dadalhin po niya sa mabuti. Magbigay po tayo ng may kagalakan sapagkat yung Diyos po is patuloy niya pong pinagpapala at ginagabayan yung mga taong may tapat at mapagbigay na puso. So, let's pray po para sa tithes and offering. Heavenly Father, we thank you po sa araw na ipinagkaloob nyo para magsama-sama po kaming muli para matutunan ang inyong mga salita, Lord God. Maraming salamat po sa lahat ng biyaya at pagpapalang patuloy po ninyong ipinagkakaloob sa bawat isang naririto. Sa oras po na ito, amin pong inaalay sa inyo ang aming ikapu at handog. Pagpalain po ninyo ang mga taong nagbibigay ng may bukal sa puso. Gamitin po ninyo ang mga handog na ito para mas mapalagana pa po ang inyong mga salita at makatulong rin sa mga gawaing simbahan nito, Panginoon. Patuloy po ninyo kaming turuan kung paano maging mapagbigay, mapagkumbaba at magtiwala po sa inyo sa lahat ng oras. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Kaya sa aklat ng Roma, Kapitulo 10, talata 11 hanggang 13. Inulit ko po, Roma Kapitulo 10, talata 11 hanggang 13.
Sinabi na nga sa kasulatan, ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at Hintil. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa kanya. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Maaari na po tayo magsiupo. Okay, good morning po sa ating po lahat. Muli. Okay, so ito po yung pangatlong sineserye po natin. Yung una pong last two Sundays, tumalakay po ako ng mga paksain natin. Yung atin pong pangamba. Pangamba na baka sakaling dumating po ang panahon na yung mga susunod na henerasyon ay hindi na kumikilala sa ating Diyos. So malungkot po itong balita. Kaya naman, nung nakaraang Sunday, ang tinalakay ko po, nung nakaraang Sunday, ay may kinalaman po sa pagbibigay diin na bigyan po natin ng pansin ang pagpapahalaga ang mga bata. Doon po tayo magsimula. Upang sa ganon, sa kanilang paglaki ay hindi po nila ito malilimutan. So, pagbati rin po sa mga naka-online po tayo ngayon, binabati po natin sila at salamat sa Panginoon dahil sila po ay patuloy pong tumatangkilik po dito sa ating sarili po nating YouTube online, no? Tayo po ay naka-live ngayon. So, pwede nyo po itong i-share sa inyo pong mga kamag-anak. Kung kayo po ay nakikinig sila ngayon o maaari meron silang mga cellphone, you can share it. Ito pong ating online. So, sa pagkakataon pong ito, gusto ko po naman bigyan ng pansin yung paksa po natin na no one who believes will be put to shame. Okay? No one who believes will be put to shame. No? Walang sino mang mananampalataya sa kanya ang mapapahiya. Amen po ba? Pinapalakpakan po natin yan. No? Salamat sa Panginoon dahil walang sino mang mananampalataya sa kanya ang mapapahiya. Base po ito sa Roma 10:11 to 18. Meron po salitang sa Ingles ang isang salita pero napakahalaga. Ito po yung salitang grateful, no? O sa iba ay gratefulness. Sa Tagalog po ay pagtanaw po ng utang na loob. Ang pagtanaw ng utang na loob ay mga bagay o isang sitwasyon o mga pangyayaring ikaw ay nakinabang o nagbigay tulong sa iyo pagkatapos nakalimot ka. Ang tawag doon, wala kang utang na loob. Ang tumatano naman ng utang na loob, puro pagpapasalamat sa mabuting ginawa sa kanya nung bata pa siya hanggang kanyang paglaki. Kaya malungkot ang magulang na ang mga anak ay nakakalimot. Sabi ng magulang, wala kayong utang na loob. Nakakalungkot din ang mga guro, nalulungkot ang mga guro na ang mga estudyante pagkatapos matuto, nakalimutan na rin sila. Wala kayong mga utang na loob. Malungkot ang mga lolo't lola kapag sila'y tumanda, iniwan ng mga anak, nakalimutan na sila, pagkatapos hindi na sila binalikan, pagkatapos silang papag-aralin, palakihin, paliguan, nung bata pa, pakainin, pagkatapos nakalimutan sila. Ang tawag po doon ay walang utang na loob. Meron ba tayong utang na loob sa ating Diyos? Napakarami po. Napakarami. Araw-araw na tayo binubuhay niya mula sa ating pagtulog, pagising kinabukasan, utang na loob. Pagkain sa hapagkainan, utang na loob. Kalakasan natin, paningin natin, pandinig natin, pangamoy natin, panlasa natin. Lahat yan ay utang na loob natin sa Diyos araw-araw. Ang tanging tanong lamang, bumabalik ba tayo sa Kanya para pasalamatan siya araw-araw din. Kaya nalulungkot po ang Panginoon, yung natatanging araw na para sa Kanya lang sana, nalilimutan pa nating ibigay sa Kanya. Kung ano man ang dahilan, marahil makatuwiran ng iyong dahilan, pero yun po ang Kanyang kagustuhan. Ang araw po ng pagsamba o araw po ng linggo, hanggat maaari, ibigay na po natin sa Kanya pagbabalik ng utang na loob sa Kanya. At alam po ba nyo, ang isang pinakamataas na utang na loob natin sa Kanya ay ang langit, ang kaligtasan. Ang pinakamalaking utang na loob sa Kanya ay yung Kanyang kamatayan, yung Kanyang pagkabuhay,
at yung kanyang pananagumpay laban sa kasalanan. Ang pinakamalaking utang na loob natin sa Kanya, yung tayo po ay nagkaroon ng katiyakan na sino man sa atin ay mamatay, no one who believes will be put to shame. Yan ang napakalaking utang na loob natin sa Kanya. Sa sino mang sumasampalataya sa Kanya, hindi ito maiilalagay sa kahihiyan. Sapagkat ang Kanyang pangako ay totoo. Sabi po dito, God's plan of salvation is for everyone who calls on Him. Ang plano ng Diyos sa kaligtasan ay para sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Wala siyang pinipili. Hindi mahirap lang, hindi katamtaman lang, hindi mayaman lang. Mayaman, katamtaman ng buhay, mahirap ang kalagayan, basta nanampalataya sa Kanya ng totoo, ang Kanyang pangako, hindi siya mapapahiya. Kaya ang katanungan po ditong malaki, have you ever seen someone desperate for help, but they did not know who to call? Ito ang pinakamalungkot Nakakita na po ba kayo ng mga tao na meron po silang desperadong paghingi ng tulong, pero hindi nila alam kanino sila tatawag? Di po ba? Nakakita po ba kayo ng mga homeless? Yung mga natutulog na sa karsada? Yung mga nangangalkal ng basura para lamang sila'y mabuhay at kumain 3 beses sa araw? Yung mga pagpag na mga boys o mga girls o mga nasa lansangan na talagang pinapagpagan nila mga pinagtirhang pagkain, niluluto uli, o kung ano man ang gagawin nila para lang sila'y makakain. Marami pong ganyan. Marami pong ganyan. Hindi nila alam kung kayo sila tatawag, ng tao sa tao, walang kamag-anak, walang kakilala. Pero marami po alam nating umiiyak. Hindi man sila nagsasalita, merong isang alam nating sekretong tinatawagan nila. At yun ay ang atin pong Panginoon. Si Pablo, sa kanyang kalagayan, sobrang sakit ng kanyang kalooban sa Israel. Paul is heartbroken for Israel. Romans 10:1, brothers and sisters, my heart's desire and prayer to God for the Israelite is that they may be saved. Kasi, bakit ganun ang kanyang, bakit heartbroken si Pablo? Isipin mo naman, sila na yung piniling bansa. Sila na yung piniling bayan ng Diyos. Yang mga Hudyong yan. Pero sila pa yung ayaw maniwala. Ayaw manampalataya. Sabi ni Pablo, hindi ko kayo maintindihan. Kayo ang pinili ng Diyos na si Yahweh sa kasaysayan ng lumang tipan. Sa inyo ipinangako ang ating Panginoong Hesus, ang Panginoong Jesucristo. Siya'y namatay para sa inyo. Kayo ang kauna-unahang pinagpahayagan ng pagmamahal ng Diyos. Nalulungkot ako sa iyo. Basag na basag ang puso ko kasi kayo mismo ayaw ninyong maniwala. Kaya si Pablo sa kanyang kwento't kasaysayan, sobra ang kanyang sama ng loob. Sabi dito, they had zeal but no knowledge. No? The problem was that God's willingness to save. It was their unwillingness to believe. Hindi po suliranin ang Diyos. Ang Diyos gustong-gusto kang iligtas. Ang ating Diyos gustong-gusto kang tulungan. Pero ang problema ay hindi po yung gusto ng Diyos kang tulungan. Ang problema yung ayaw mong maniwala sa Diyos na kaya kanyang tulungan. Kaya marami po ay hindi rin magkakaroon ng kagustuhang maligtas sapagkat naandyan na, maliwanag na sa sikat ng araw. Araw-araw pinag-uusapan ang Panginoong Hesus. Araw-araw naririnig natin sa radyo, nababasa natin sa dyaryo, napapanood natin sa telebisyon. Pero hanggang dito lang sa tengang ito, lalabas sa kabila. Hanggang isip lang, hanggang bibig lang, mangilan-ngilan lang ang nananampalataya ng totoo dito sa puso. Ang sabi po dito, ang kaligtasan ay nasa pananampalataya. Pero ang pananampalataya pong ito'y hindi nasusukat sa salita lang. Hindi susukatin sa isip lang at alam mo. Ito ay susukatin sa kung ano ang totoo dito sa iyong puso.
Kaya ano po yung pangunahing punto dito? Salvation is available to all, accessible to all, and must be announced to all. Sabi dito, yung kaligtasan para sa lahat. Pwedeng maabot ng lahat at dapat mabalitaan ng lahat. Amen? Hindi pwedeng ako lang, hindi pwedeng tayo lang, kailangang mabalitaan ng lahat. Ang sabi nga natin noong nakaraang linggo, magsimula tayo sa ating mga bata. Magsimula tayo sa ating mga anak na maliliit. Malayo pa, pakilala mo na ang Panginoong Hesus na namatay para sa kaligtasan nating lahat. Anak, manampalataya ka, magsimula kang maniwala, magsimula ka na may simbahan, magsimula ka na meron nangangaral, magsimula ka na meron Biblia na dapat mong paniwalaan sapagkat dyan ka magkakaroon ng tamang gabay. So, paano pa natin ito palalalimin? Number 1, ano ba yung pangako ng kaligtasan? The promise of salvation. The promise is for everyone who believes. Sabi dito, no one who believes in Him will be put to shame. Walang sino mang mananampalataya sa Kanya na papapahiya. Sabi dito sa ilalim po ng puntong ito, tingnan po natin yung pinakapundasyon. The foundation is the Scripture. Itong salita ng Diyos. Roma 10:11, as Scripture says, anyone who believes in Him will never be put to shame. Sabi po yan ng banal na kasulatan. Sa Isaiah 28:16, sabi po dito, so this is what the sovereign Lord says, see, I lay a stone in Zion, a tested stone, a precious cornerstone for a sure foundation, that one who relies on it will never be stricken with panic. Sabi niya, nagtayo ako ng pundasyon, isang pundasyong matibay, isang mahalagang panulukang bato na merong katiyakang katatagan ng pundasyon. At sino man ang sa kanya ay manalig, sino man ang sa kanya ay mag-rely, magtiwala, hindi kailanman siya dapat mangamba sapagkat ang pundasyong ito ay kailanman ay hindi mauuga, hindi malilindol, hindi matitibag. God's words guarantees it. Sinasabi yan ng salita ng Diyos, if you trust Christ, you would not be disappointed. Amen? Kung magtitiwala lamang tayo sa Panginoong Hesukristo, hindi tayo mapapahiya. Kasi merong pundasyong itinayo ang Biblia, ang salita ng Diyos, at walang iba kundi si Kristo. Gaano kalawak ang kanyang kayang abutin? Letter B, the scope. No distinction. Wala pong pinipili, wala pong limitasyon, wala pong favoritism, no distinction. Romans 10:12, for this is no difference between Jew and Gentiles. The same Lord is Lord of all, and richly blesses all who call on Him. Hudyo, hintil, o kahit sino sa daigdig na ito, o kahit anuman ang iyong lahi. Iisang Panginoon, para sa lahat, isang mayaman na pagpapala sa sino mang tatawag sa Kanya. Sabi dito, for there is no distinction between Jew and Greek, Jew and Gentiles. Salvation is not by race. Salvation is not by religion. Salvation is not background o whatever background o pinanggalingan mo. But we have the same Lord and same riches for all. Amen? Yun po ang napakaganda sa ating Panginoon. Hindi siya namimili. Iisa lang ang kanyang gustong mapaniwalaan at mapagtiwalaan sa iyo. Yung pananampalataya mo sa kanyang anak na si Jesus. Ang pangatlo, the condition. Ano ang kondisyon? Ang condition lang is call on the Lord. Romans 10:13, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Yun lang. Tawag ka kay Jesus. Tawag ka kay Jesus.
Sabi nung ating tagapagpawit sa kanina, pag ikaw ay nade-desperate na, pag ikaw ay parang hopeless na, pag ikaw ay parang bibigay na, pag ikaw ay parang susuko na, bumalik ka lang dito sa krus. Tama naman. Balik ka lang kay Jesus. Balik ka lang sa kanyang ginawa. Sapagkat siya ang nangako. Siya ang hindi kayang tibagin na bato. Nasa kanya ang saligan at nasa kanya ang kaligtasan. Joel chapter 2 verse 32, and everyone who calls on the name of the Lord will be saved. For on Mount Zion and in Jerusalem there will be deliverance, as the Lord has said, even among the survivors whom the Lord calls. Sabi niya, kahit yung mga bahagyan ng maligtas, yung mga natitirang mapapahamak pero nakasurvive pa rin, wala silang ginagawa kundi ang Panginoon din lang ang kanilang tinatawagan. Now, how to be saved? Paano tayo maliligtas? Believe plus call. Nananampalataya ako pero magsalita ka. Huwag mong ilagay sa isip lang. Huwag mong ilagay sa puso lang. Kung nananampalataya ka, magsalita ka. Panginoon, nananampalataya ako sa iyo. Panginoon, ikaw lang ang aking tagapagligtas. Kailangang ibuka ng iyong bibig. Huwag lang sa isip, huwag lang dito. Ibuka ng iyong bibig. Panginoong Jesus, naniniwala ako sa iyo. Nananampalataya ako sa iyo. Ikaw ay namatay para sa akin. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ikaw ang aking Panginoon. Parang yung ilustrasyon ng 911. Help is available, but you need to dial. Correct? Ang tulong ay naandyan, pero kailangan mong mag-dial ng 911. At sa kabilang linya, hello, anong may tutulong ko? Pag hindi ka nagsalita, kahit naniniwala ka sa 911, walang tutulong sa'yo. Amen! Kailangan magsalita ka. Narito po ako, nalulunod po ako, nasusunog ang bahay ko. Ako'y pupuntang magre-rescue sa'yo. Kaya sabi dito, but how can they call if they do not believe? Paano sila tatawag kung hindi sila nananampalataya? Anong ibig sabihin? Ang tatawag lamang sa Diyos, ang tatawag lamang kay Jesus, yung nananampalataya. Amen? Pangalawa po, the process of salvation. The process of salvation, hearing, leads to believing. Ang proseso ng kaligtasan ay nagsisimula sa pakikinig patungo sa pananampalataya. Verse 14 to 15, how then they will call on Him whom they have not believed. Sabi dito, paano sila tatawag sa akin kung hindi naman sila nananampalataya? So si Pablo ay nagbigay ng 4 na hakbang na parang kadena. Una, sent. That's the number 1. How are they preached unless they are sent? Sabi niya, walang makakarating sa iyo kung walang isusugo papunta sa iyo. Nung kami po ay nagsisimula pa lang sa ganitong pananampalataya, may isinugo sa bahay namin. 3 pastor ng Lucena Baptist Church. Okay? Isinugo sila papunta sa amin. Sila yung kumatok sa bahay namin. Nung marinig ng magulang ko ang pagkatok, binuksan ng pinto, nagsalita itong 3 pastor, kami po ay narito para magdala ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Narinig ito ng aking mami, narinig ito ng aking daddy. Nagustuhan ng kanilang puso ang magandang espiritong ipinakita ng 3 isinugo ng Diyos papunta ron sa aming bahay. At doon na nagsimula ang istorya at kwento
ng amin pong kasaysayan. Amen? Lahat kayo may kwento. May dahilan kung bakit kayo ay narito ngayon. May dahilan kung bakit ang salita ng Diyos ay nakarating sa inyo. Kasi merong ipinadadala ang Diyos. Number 1, Roma 10:15, and how can anyone preach unless they are sent? Sabi nila, papaano sila makakapangaral kung hindi sila isusugo? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Magpasalamat tayong lahat kasi may nagtiyaga. Hindi ito naputol sa panahon ni Pablo. Hindi ito naputol sa panahon ni Pedro. Hindi ito naputol sa panahon ng 12 alagad. Nang si Jesus ay namatay, may 3 araw siya ay nabuhay, nanirahan ng 120 araw. Pag-akyat sa langit ng ating Panginoong Hesus, siya ay nagsalita. Merong bababa ang banal na Espiritu at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, at sa buong daigdig. At nagbigay siya ng isang utos, humayo kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at ituro niyo sa kanila ang lahat ng aking itinuturo. Salamat na lang sa Diyos. Yung mga pinag-iwanan ng Panginoong Hesukristo, hindi tinamad, hindi natulog, hindi huminto, hindi natakot. Ipinagpatuloy nila ang paniniwala tungkol kay Jesus na nagdala ng kaligtasan. Ipinagpatuloy nilang paniniwalang si Jesus ay totoong Diyos sa kanyang pagkabuhay na maguli at sa kanyang pagliligtas sa atin. Kaya bawat isa sa inyo may kwento. Alam ko yan. Hindi kayo makakarating dito, hindi tayo magsasama-sama ngayon kung walang ginamit sa inyo ang Panginoon para makakilala kayo sa Kanya. Sabi dito, God initiates. Ang Diyos mismo ang siyang gumawa ng pagkilos. He sends messengers. Nagpapadala siya ng mga mensahero. How beautiful are the feet. Then after sending, number 2, preach. May nangangaral. The gospel must be proclaimed. Roma 10:17, sabi dito, consequently, faith comes from hearing the message. And the message is here through the word about Christ. Saan nagsisimula ang pananawala? Saan nagsisimula ang pananampalataya? Sa pakikinig. At ang pakikinig na ito ay sa salita ng Diyos. Faith comes from hearing. Kaya nga balik tayo ng balik. Linggo-linggo balik tayo ng balik. Nananabik ang ating espiritu, ang ating puso sa salita ng Diyos na gusto nating palaging mapakinggan. Amen? Kaya nga gustong-gusto natin yung mga inaawit natin. Nagdadala sa ating emosyon para lalo tayong sumampalataya sa ating pong Panginoon. Sabi dito, Israel heard, yun nga lang, but not everyone obey. That's the problem, no? Number 2 and number 3, heard. People need to hear the word. Romans 10:16, but not all the Israelites, ito malungkot but not all the Israelites, the good news, accepted the good news, for Isaiah says, Lord, who has believed our message? Israel heard, but not everyone obeyed. Di ba kayo magpapasalamat sa Diyos? Kasi hindi tayo kasama doon sa hindi nakinig. Kasama tayo doon sa sumunod at nakinig sa Kanya. Okay? Then after we heard, number 4, believe and then called. Then they can call and be saved. Roma 10:14, how then can they call on the one they have not believed in? Paano sila tatawag sa isang hindi naman nila sinasampalatayanan? And how can they believe? Paano sila mananampalataya in the one of whom they have not heard? Kung hindi naman ito naririnig. And how can they hear without someone preaching to them? Paano naman sila makakaparinig kung wala namang mangangaral sa kanya? Kaya it's a chain. Kadena siya, ikot ng ikot, mula sa pagsusugo, sa pangangaral, sa pakikinig, patungo doon sa pananampalataya.
God change is only as strong as the weakest link. Are we sending or are we preaching? Tayo ba ay pinadala para mangaral, para sa mga mahihina, upang ang kalakasan ng Diyos ay maranasan nila? Sabi dito, but what if they have heard? Paano kung narinig na nila ito o hindi sila maniwala? So, number 3, ito yung problema. The problem of rejection. That is the problem. The problem of rejection, not everyone obeys. Verse 16, Romans 10:16, but not all the Israelites accepted the good news, for Isaiah says, Lord, who has believed our message? But they have not all obeyed the gospel. Sayang naman, Israel heard. Their voice had gone out to all the earth. Sabi sa Romans 10:18, but I ask, did they not hear? Of course they did. Their voice has gone out into all the earth, their words to the ends of the world. Hindi ba nila narinig? Siyempre narinig. Wala ba silang napatunayan? Siyempre may napatunayan. Wala bang ipinakita ang Diyos na kapangyarihan ng himala sa kanila? Siyempre meron. The problem is, God initiates, pero hindi sila naniwala. Di ba? Napakalaking faktor po ng pananampalataya pagdating po sa Diyos. So in conclusion, in application, to summarize, number 1, salvation is promise. Amen? Salvation ay isang pangako to everyone who believes. To everyone who believes. Pangalawa, salvation is proclaimed through sent preachers. Ang kaligtasan po ay mahahayag sa pamamagitan ng mga isusugo ng Diyos. Number 3, salvation is rejected. Yun ang problema. By those who refuse to obey. Napakarami sanang maliligtas. Araw-araw sana marami makakakilala sa Panginoon. But the problem is, marami ang ayaw makinig, manampalataya, at saka sumunod. So may 3 challenge po sa atin. Para sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon, call on Him today. Kung may mga mahal kayo sa buhay na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, tawagin po natin sila. Anyayahan po natin sila. Mahabag po tayo sa kanila. You won't be put to shame because Jesus is Lord of all. Pag tinawag po natin sila, inanyayahan po natin sila, pinakilala po natin ang Panginoong Hesus, tandaan po ninyo, katulad nyo at katulad ko, hindi tayo mapapahiya. Amen? Sa mga nakakilala na naman sa Panginoon, katulad natin, sa mga nanampalataya na sa Panginoon, ang tanong, are you sent? Kayo ba ay handa para isugo naman? Someone told you, who are you telling? No? How beautiful are the feet of those who preach the good news. Kailangan po naman tayo nila. Kung makilala natin ang Panginoon, kailangan po tayo nila. For the church, para naman sa atin, tayo po ay magpahayo at tayo po ay sumuporta. Maaring sa mission, maaring sa evangelism, o maaring sa pagsisharing. The world can call if they do not hear. Wala silang tatawagin, wala silang paniniwalaan, iglesia, church, kung hindi tayo kikilos para sa kanila. Kaya nga nagsisimula tayo sa mga bata. Tingnan nyo yung mga bata. Ipinapakilala nila ang Panginoon, natin ang Panginoon sa kanila. Sa paglaki nila, tulad natin, at sila man ay magkapamilya, ipapakilala nila ang Panginoon sa kanila. Romans 10:9, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, ano sabi? You will receive. So
Ito na ang pattern. Do not just believe. You need to call. You need to open your mouth and say, Lord, naniniwala talaga ako sa iyo. Ikaw talaga ang kaligtasan ko. Ikaw talaga ang aking Panginoon. Ikaw talaga ang tagapagligtas ko. If we confess through our mouth, sabi dito, you will be saved. You will be saved. Alam mo, sa totoo lang, di tayo karapat-dapat. Wala naman meron ako o wala naman meron kayo para sabihin ninyo sa inyong sariling karapat-dapat kayo. Pero ang Diyos, mula sa kanyang pagiging mayaman, mula sa mga anghel na dapat sana'y sumamba sa kanyang libo-libo, pero mas minarapat niya na dumako sa iyo para tagpuin ka. Mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, kung masaya ka na, kung maligaya ka na, kung may kapayapaan ka na si Jesus ay nakilala mo, madamot ka pag hindi mo ito sasabihin sa iba. Makasarili ka kung ito'y ipagkakait mo sa mga mahal mo sa buhay. Kaya kailangan po kayo, kailangan po tayo, kailangan po natin ipakilala ang Panginoon sa buhay. Again, tayo po ito may lahat. At kung meron po tayo mga prayer request, mga kahilingan sa Panginoon, dako lang po kayo sa unahan at ipag-pray ko po kayo. Okay? Habang kumawin, punta na po kayo sa unahan yung mga gustong magpa-pray. Huwag po tayo papagod na humingi sa Diyos ng tulong. Tayo po ay manalangin. Just come forward and I will pray for you. Meron po sa inyo na may kahilingan o natatanging kahilingan sa kanilang puso. Punta lang po kayo sa unahan at ipag-pray po namin kayo. Huwag po tayong huminto. Huwag tayong tumigil. Dito po tayo, ma'am. Huwag tayong huminto. Huwag tayong tumigil na manalangin sa Panginoon. Marami po tayong kailangan sa Diyos na tanging siya lang ang makakatulong
nagpapahayag na walang imposible sa iyo, nagpapahayag at tinatanggap ka namin bilang aming Panginoon, bilang aming tagapagligtas. Tumatawag kami, O Diyos. Ikaw po'y manggagamot ng mga manggagamot. Tumatawag kami, O Diyos. Ikaw ang nag-aahon sa amin mula sa aming kahirapan. Tumatawag kami, O Diyos. Ikaw ang nag-aayos ng aming mga pagkakamali. Kaya naman, ikaw lamang, O Diyos, aming Panginoong Yesus. Tumatawag kami. Sila na mga dumako sa unahan, dinggin mo, O Diyos, ang kanilang panalangin. Sila na mga dumako sa unahan, hindi namin alam kung anong kanilang salubin. Pero ikaw, O Diyos, na nakakakita, ang sabi mo sa amin ngayong umaga, ang manampalataya sa iyo ay hindi mo bibiguin, hindi mapapahiya kapag kami tumawag sa iyo. Panginoon, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat ng ito. Napakabuti po nyo sa bansang ito. Mabuti kayo sa aming Pangulo, pangalawang Pangulo, mga senador, congressman, gobernador, mayor, mga barangay. Mabuti kayo sa lahat ng institusyong itinayo mo sa Pilipinas. Mabuti kayo dahil dito mo kami itinira sa bansang ito. At lahat yan ay pinasasalamatan po namin. Mabuti kayo sa aming kanya-kanyang pamilyang pinahintulutan yung aming may taguyod. Mabuti kayo sa mga gurong matyagang nagtuturo sa aming mga anak. Mabuti kayo sa iyong mga salita na nagiging gabay naming mga magulang sa pagpapalaki ng aming mga anak. Mabuti kayo na mayroong simbahang itinayo mo sa lugar na ito. Mabuti po kayo, Panginoon, at tanging ikaw lang ang karapat-dapat sampalatayanan at tawagan. Kaya naman, sa aming Diyos na napakababuting umibig sa amin ng gayon na lamang, sa iyong anak na si Jesucristo ang pinaniniwalaan namin, sinasampalatayanan namin bilang Panginoon sa hilin tagapagligtas, sa banal na Espiritu na siyang tatagkatibayan ng aming kaligtasan, ang siya nawang maghari sa amin mula ngayon at magpakailanman. Amen and Amen.